Sa wakas mukhang matutuloy na itong trade ni Calvin Abueva dito sa Converge Fiber Xers. Mukhang nagkasundo na yung mga koponan at masasama dito sa trade ang NLEX Road Warriors. So ang magiging sitwasyon pala dito ayon sa mga insiders, dito si Calvin Abueva ay ite-trade dito sa Converge ng Magnolia. Ang Magnolia naman ang makukuha ay itong si Anthony Semerad mula dito sa NLEX Road Warriors. At ang NLEX naman, makukuha nila kapalit ay itong si Rom De La Rosa. So ganyan daw ang magiging agreement ng mga nasabing party para matuloy na yung trade ni Abueva dito sa Converge. Actually, itong Magnolia ay okay naman sila dito sa kanilang lineup ngayon. Pero parang desidido ang management na pakawala na ito si Calvin Abueva dahil nagre-request daw talaga itong Converge Fiber Xers. Medyo hindi magkasundo ang Converge at Magnolia kung sino yung player na kukunin nilang kapalit. Ang balita daw parang si Ambohot o itong si Shonny Winston ang gusto ng Magnolia, pero hindi pumayag ang Fiber Xers. So dumating ang NLEX Road Warriors at nag-propose na makuha nila ng Magnolia itong si Anthony Semerad at ang magiging kapalit naman ay itong si Rom De La Rosa. At parang dyan nagkasundo, so naging three-way yung trade offer dito. Balanse naman yung trade dahil kung titignan natin halos pare-pareho ng laro yung mga nabanggit na players. Lahat sila ay small forward, lahat sila ay two-way. Pwedeng offense, pwedeng defense. Medyo itong si Abueva, alam natin controversial yan. Pero parang okay naman dito sa mga Converge Fiber Xers at naniniwala ito si Delta Pineda na ito'y makatutulong dito sa kanyang lineup. Kaya sa tingin ng karamihan, hindi magkakaroon ng issue pagdating sa pag-approve ng ganitong klaseng trade, lalo na at balanse naman para sa mga nabanggit. Kahit na wala itong si Chris Newsome at hindi 100% itong si Alain Maliksi at Raymond Almasan, nagagawan pa rin ang paraan ng Meralco Bolts na manalo. Mabuti na lamang at ang kanilang nakalaban ay Terra Firma Jeep dahil sabi nga ng iba ngayon kapag Terra Firma kalaban mo, ilista mo ng panalo yan. Pero hindi mo itatanggi na maganda ang naging performance ng Meralco Bolts. Marami din ang naniniwala na kahit sabihin pa natin na yung laro ni Allen Durham ay hindi na katulad nung dati, very effective pa rin siya at napapakinabangan pa rin itong Bolts. Sa ngayon, ang Meralco ay iniintay lamang ang recovery nitong si Chris Newsome para makasiguro na sila ay makapaglalaro muli ng 100% kumpleto ang kanilang roster. Siyempre, ang gustong gawin nitong Meralco Bolts ay masiguro na sa mga susunod na games nila ay magagawa nila ng paraan na sila ay hindi na mapag-iiwanan ng ibang mga teams. Kaya ito ang gagawin natin ngayon. Pag-aabang, wait and see, kumbaga dito sa Rain or Shine Elastope, dito sa Meralco Bolts. Pagdating sa mga trades, posible na gumawa niyan. Pero kinakailangan din nating siguraduhin muna na itong Meralco Bolts ay hindi magmamadali. Dahil syempre, si Nenad Vucinic at Luigi Trillo, hindi yan basta-basta gagalaw para lamang makakuha ng star player. Masaya sila sa kanilang lineup ngayon. Dahil kung meron sila makukuha na additional, yan talaga ang gagawin nila. Pero kung hindi naman kinakailangan, ay mananatili na yung kanilang lineup basta injury free. Dahil kumbinsido ang management na meron ng magandang chemistry yung mga players nila. At isa pang balita, itong si Aaron Black ay mag-undergo ng surgery para doon sa kanyang ACL. So medyo matatagalan pa to talaga bago makabalik. Pero okay naman dahil naging maganda na ang rotation sa backcourt. Ito si Chris Banquero, Anjo Karam at yung iba pa nilang mga players. Kaya sa ngayon, sa tingin ng karamihan, itong Meralco Bolts kahit hindi masyadong napag-uusapan ay isa pa rin sa mga top contenders dito sa Governors Cup.